At ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako hindi dapat tawagin apostol, sapagkat inusin ko ang libangan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi na nawalan ang kapuluhan ang kaloob ng Diyos sa akin. Sa paglalako na hindi sa kaniluhan sa kanila, bagamat hindi ko sa sarili kong kakayanan, hindi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya tuwing ako o sila. Ito ang pinangangalan namin. At ito ang pinangangalan nila. Salamat sa Diyos. Ganda. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa paligid ng lawa ng Genesaret. Pinagpalipupunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon may-ari nito na inayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangkang na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa aking Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao."